Magandang buhay mga kaani, na ito na naman po si Kuya Harvest para po magbigay ng update dito po sa FFS natin na ginagawa, at ito pong trial na inilagay po natin itong mga makabagong technology, yung mga foliar application o foliar fertilizer. So sa ngayon po kasi ang palay po natin ay nagbubunga na, so may mga bunga na po, at ang ating pong gagawin ngayon, nagpapakuha po tayo ng sampling doon sa dalawang trial, kung saan yung unang trial nga po, ito po yung isang tanim lamang na butil, tapos nag-spray tayo ng mga foliar fertilizer, yung power trio na tinatawag. At ito pong power trio, meron po itong nitrogen o yung UMN, meron pong Dynamico o yung may nitrogen phosphorus, at saka yung pong Fertig Global na triple 14. At may sticker na rin siya, yung tawag natin ay PSG. Ayan, at yung meron ding kasamang mycorrhiza na ang pangalan naman is Bigoraha. So ang ginagawa po natin ngayon, magbibilang po tayo ng suwi, magbibilang po tayo ng uhay, magbibilang tayo ng haba ng dahon, bilang ng butil, susukatin na rin natin ang haba ng ugat at saka yung kapal ng ugat. So bali dito po sa modern technique o practice, nagpakuha po tayo ng dalawang punuan, yung ibig sabihin yung itinanim po natin, yung puno noon at yung mga anak, hinukay po yun. So dalawang puno at ikukunin natin yung average. Ganun din yung farmer's practice, yung traditional practice na ginagawa ng farmer. So pagkukumparahin po natin kung alin po ang siyempre ang bottom line naman dito, yung mataas ang posibleng anihin, ano po. So yun po yung ginagawa po natin. So makikita nyo, inaalis na po ng lupa yung pong ugat. So nililinis po yung ugat ng palay para masukat po natin yun pong kapal at haba po ng ugat. So sa farmer's practice at saka po dito po sa modern technique na puro foliar fertilizer po. So ang instruction po kasi natin kay farmer, maglagay siya ng granular fertilizer, pero 50% lang nung nilalagay niya. Tapos yung 50% foliar. Kaya lang, ang nangyari, wala talagang nilagay na granular fertilizer si farmer doon sa modern technique natin. So puro foliar ang nilagay niya. Kaya titingnan po natin maya-maya, magkakameron po tayo ng pagtatasa. Ayan, so ipapa-experience po natin sa ating mga kasamang magsasaka kung paano po maging scientist. Ayan, kahit papaano, kahit ilang oras lamang, kung paano natin pinagbabakbak at pinaghahati-hati itong mga palay po na ito, para malaman natin ano ba talaga ang mabuti sa palay na itinatanim natin, lalo na yung sustansya na dapat ibigay sa halaman. Alam niyo naman po, itong palayan na ito, sahudulan po ito. Ito po yung gagawin po natin. Meron po tayong palay dito. Ang gagawin po natin dito sa palay ay sasagutan natin itong mga nakalagay dito. Yan. So yung dalawa ho ito, isang lipat tanim at isang sabog tanim. So yung lipat tanim, dun ko ibibigay yung sa group 1. Group 1 lipat tanim. Kayo po. Yan. So ito po yung sa lipat tanim. Yan. So ito po, ibibigay namin sa inyo at sasagutan po natin. Yan. Sasagutan po natin yung nakalagay diyan. Ito naman po yung sa sabog tanim, group 2. Group 2. Doon naman po sa kabila. Yung iba, bilangin muna yung
suwi, yung uhay, yung butil, yung iba naman magsusukat muna. Kasi isang metro eh. Hindi sabay-sabay. Para hindi sabay-sabay. So ito, dahil ang group 1 na ito ang metro, ang gawin nyo po, haplusin nyo yung ugat, buhat dito sa puno, pababa, yung pinakamahaba, yun ang susukatin natin. So dalawa ho ito, isang letter A, isang letter B. Sa kabila, ganun din ho ang gagawin. Ano po? Hindi. Ugat muna. So pag Ugat muna. haplusin lang ho, yan. Baka maputol, yan. Yan. At yan po ay sasagutan natin. 20. Centimeter po ang gamit natin. Ito pa, saglit 1 pa. foot. Hindi pa. Oh. Yung pa. Sandali. Para maganda. Alin dyan ang ngayon at B. Yan. Ito ang B. Oh, ito ang B. 30 ang B. Ang A ay 20. 20 ano ito? 20 o. Ang A. A, 20. Ay, yung B. A o ang 20. A ang 20. Oo. Ang B, 30. Yan. 30 ang B o. Dito po sa sa uhay, ang ganito lang po ang gawin natin. Dalawa lang po ang kukunin nyo. Ay, pinakamahaba, sir. Yung pinakamahaba, kunin nyo na ho yung pinakamahaba. Yan, pinakamahaba rin. Galing sa ugat. Lahat yung pinakamahaba at yan lang po ang bibilangin. Ah, yan lang, sir. Oo, yan yung letter A at yung isang pinakamahaba dito sa kabila, yun lang din po ang bibilangin. Ilan po? Mhm. Yan, 100 Aha. Ano niyo po para pantay-pantay. Yun yung pinakamahaba. ito nga. Pinakamahaba to. Itong bibilang natin. Oh, yan pinakamataas, yan na ho. Yan. Sa kabila, Yung pinakamataas na rin po. 18. Ito po. Oo. Yan, pwede niyong putulin yan. Antay, itong akin. Pag sinabi ho nating suwi, dapat ho yan ay may mga dahon sa tagiliran. Pakikinabangan. Yung pakikinabangan. Yung po may bunga. Balik pa A kaya. 11 ang B o. B11. B11. Ano? Haba na. Yan. Haba mo rin daw. Ang kukunin mo yung daw, yung lagli pa yung pinaka. Mahaba o. Mahaba. Yan. Ano po, Riri? Meron din ang dahon natin. Dito lang. Doon po sa Yung pinakamahaba po. B yan o. B. Ilan po ang B? Sa isa. Mm. Dito lang. Hindi, yan po. Dito lang. Yan. Dito lang. 40. B po ay 40. Aha. Haba mo na. Haba mo. Aha. 71. 74. Yung po mga A A. o. 36. Buti. Yung haba po muna ng 1. Ay, haba ng uhay. Hanapin ko muna ang mahaba nito. Hindi, ang kulang po ninyo yung pinakamahabang dahon. Ito. Yung pinakamataas. Yan. 91? Lahat na po ba yan? 91? Bilangin mo nga. Pag ikaw bumilang, ako'y 91, tatandaan. Oh, okay na po yan kung 90. Baka okay na ho ba? Di, pwede namang i-validate to. Di bilang uli. Hindi, doon Sa akin, 81. Ito. Opo, alam. 29. Ayan po ay letter. Tapos ano, sir, sunod yung dahon. Suwi. Suwi. Bibilangin na suwi. Alin ba siya ng suwi? Yan. Ito? Opo. Ay, Lahat. mga dahon. Yung isang punuan na ganyan. Ilan ang mga puno? Pipili din ang pinakamahaba. Lahat po ng puno, bibilangin po. Ah, lahat ng puno, sir. Aha. Yun po na din nabutin. Ito. Ayan. Bilangin po niyo yung Suwi, aring isang puno. Titingnan ho natin ha. Saglit lang po yung puno. Aring sa puno. Yan, aring. Puputulin na namin sa rito. O pwede na po yung tulin. At bibilangin Ang puno, bibilangin ng suwi. Baby, magpatulong ka. Ah, hindi po. Isang suwi lang, dalawang suwi lang po ito. Ngayon po, ang gagawin natin, tatanong natin kay Sir Pablo. Sir Pablo, pasuyo nga po. Pag sinabi po bang suwi nung sabog tanim, alin po ang isang suwihan niya dyan, nung isang puno? Alin po yun? Sa'yo to? Ito lang sir. Yan lang yun? Wala siyang katabing ganito? Wala ba? Ito na yun, isang punuan. Oo. So dyan mo makikita yung 91 nga, sir. Ma'am, ito ang 91? Ma'am, ito ang bibilangin kong ilan. Yan lang ma'am, hindi na ito kasama. Suwi. Ah, isang ganun po. Isang Oo, lahat ng productive yan, yan.
91 daw, sir. Alin? 91 ang alin? Itong sasabog, tanim. Anong letter yan? 91 ang butil. Ay, anong letter? Letter A, 91. 91. Centimeter. Centimeter. Lamang, yan sir. Ilan? 20, 31. 22 eh. 29, 30, 29. 8 lang po yung kanina. Isa. 28 and a half. Oo. 28 and a half. Tapos haba ng Letter A. dahon. Letter B, 28, 28.5. Tapos ano sunod? Bilang ng su. Dahon ano, sir? Dahon. Yung sinukatan ninyo ng haba ng buhay. Haba naman dahon. Dahon naman. Nasa na ho yung mahaba? Ayan. Ayun. Po. Haba. 50, ano to? 50 ho. 50 ho. Alis po yung kamay. 51. pa. 51. 51 cm. Dahon ko yan ha. B. 51. Oh. Ano pa, sir? Kami na ng palay. Inay, taas daw ng palay. Ulitin ho natin. Nasaan ho ba ito? 51 na ito. Saan ho nagsimula? Dini sa puno ng... Dito? Sige daw po. Ulit po uli. Dahon po ang pinag-uusapan yan. Dahon at buhay. Oh. Haba nga. Tama po talaga. Sagad po doon sa pinagbuhayan. Nagtataka si sir. Haba yan ah. Ang haba. Hanggang din po kami nag-umpisa. Tama, 51. Oo. Talaga po. Ano pa ho? Haba. Yung isa po, Yung isa. Yung letter A, haba ng dahon. Oo. Ikong are. Yan. Yan. Kasi naman yan. Abayaring aming napili. Talaga. Sige ho, sukat ho. Pati uhay. Sukat. Iba nung haba. Pati uhay, sir. Oh, ang haba. Oh. Oh, 124. 30. Ano? Bilang ng butil. 33? Taas ng palay. 33. 33. Simula puno. Oh, simula puno. Sa palay naman tayo bumawi. Ano po? Mataas yan. Sir, 326 yung kay namin. Letter? 326. 326 US. Yan, sir, ha. Nagputol-putol na kami para... No. Mataba nga yung Baka dinaya nyo yan ha? Hindi, sir. Ayun ang ebidensya ko. Iulitin namin. Hindi na. Sir, 101 yung taas ng palay. 101. Anong letter? Yung mahaba ang uhay. Yung mahaba ang uhay. 101? Ano? wala kasi. Hindi pa ko lilisan yun. Yung po letter A. Yung po isa. Ngay, haba ng ugat. Hindi ba? Sige. Okay, so para po dito sa resulta nung ginawa nating pong pagpoproseso o pagpaprocess ng mga data, nakalagay naman po dyan ang ginamit po natin Bigorraha plus Power Trio dito po sa SRI or yung lipat tanim. I-compare natin sa walang foliar o yung sabog tanim at farmer's practice. So dito po sa agronomikong tala, kung mapapansin nyo, ang haba ng ugat nung lipat tanim ay sa average na lang po tayo titingin, nasa 25 cm, samantalang sa sabog tanim 18.5 cm. Ang taas naman ng palay sa lipat tanim ay 114 cm at sa sabog tanim 98.5 cm. Sa bilang naman ng suwi, kung matatandaan nyo, isang buti lang po ito na itinanim natin. Nagkameron po siya ng suwi na 10, kasama na po yung itinanim. So, 10 ang suwi. At dito naman sa sabog tanim, 3.5. So, lumalabas na 4 na suwi lamang. Ang haba naman ng dahon ay 38 cm sa lipat tanim at 42 cm sa sabog tanim. So mas mahaba po ang dahon ng sabog tanim. So sa haba naman ng uhay, ang lipat tanim is 28 cm, samantalang sa sabog tanim ay 28.5
centimeter. So mas mahaba ng konti yung sasabog tanim sa haba ng uhay. Kung bibilangin naman natin yung butil, ang average ng lipat tanim ay 276 butil, samantalang sa sabog tanim ay 107.5 lamang. So yun po yung naging resulta. So sa madaling salita po, advantage talaga kapag ang palayan mo is itinanim mo ng isa-isang peraso dahil nakakapagsuwi siya. At dito nakita natin na kahit na more on foliar fertilizer lamang ang ginamit sa lipat tanim, dumadagdag pa rin ng butil. So yun pong yung kasi overall ang rating natin dito yung butil So mas marami ang butil. Ngayon tiningnan namin bakit mas marami ang butil nung lipat tanim kumpara sa sabog tanim. Doon sa parting ibaba nung bilang ng butil may nakalagay diyan lapad. Ayan, yung parang may bura ng konti. Sinukat kasi namin yung lapad ng dahon. Lumalabas na ang lapad ng dahon ay 2 cm at saka 1.75 cm doon sa lipat tanim. At sinukat naman namin yung sasabog tanim, lumalabas na 1 at saka 0.75 cm lamang ang lapad ng dahon. So lumalabas po dito na mas malapad ang dahon o ng plug lip, yung huling dahon yung plug lip ng palay natin, mas maraming butil ang susupply dun sa palay. So yun po yung napansin po namin dito. Ganun po siya. Kaya lang nga po, ito po pure foliar fertilizer po ito. Ngayon, based dun sa analysis ko rin, kumbaga, kung susuriin kong maigi, kung ito pong lipat tanim ay nilagyan po natin ng 50% granular fertilizer, tingin ko po, yung pong 10 suwi na yan, madadagdagan pa ho yan ng mga 10 peraso pa. Yan. So, hindi talaga advisable na ipurong foliar fertilizer natin. Dapat meron pa ring granular fertilizer na 50% para sa pagpapadami ng suwi. So, isa sa naobserbahan ko din dito, buhat nung itanim yung palay, nung nilagyan ng foliar fertilizer hanggang umani, hindi po dumilaw yung dahon ng palay, na indikasyon na tuloy-tuloy ang pagpoproseso ng sustansya doon sa katawan ng palay hanggang sa maging bunga. Unlike po doon sa isa na dumidilaw po talaga ang dahon. So yun po, at abangan nyo po ang kasunod. Bigyan naman natin ng kaunting impression si farmer kung ano yung na-experience nila dito sa ginawa natin pong pag-aaral. So yun lamang po, at kung nagustuhan niyo po ang video na to ay pa-like, share and subscribe na rin po.